Good afternoon, everyone. So, I am Telorin Belaro from Batch 4. So, yung topic po ni Pastor Russell ngayon is all about the Ephesians 2, verse 19 to 20. So, ang title po ng video ngayon is, meron pa bang apostles ngayon in etong generation na to? So, ang sagot po dun is wala na. So, bakit wala na? Kasi sila daw po yung mga tauhan ng mga unang henerasyon. Sila yung mga gumagawa ng mga scripture, at also they are the sabi nga ni Pastor Russell, they are the direct revelation from the God. So when we say sila yung direct revelation from the God, sa kanila na kay Lord namumula sabay sa kanila parang nangyayari. So sila yung nakakaranas, sila yung nakakaalam, at sila yung nasa sitwasyon. So sila yung nakakaalam ng sitwasyon, kaya sila yung merong alam para isulat sa Bible natin yung mga pangyayari ng unang panahon. So bakit wala na sila ngayon? Of course, since we are now in a digital world, hindi na nag-i-exist yung mga dating apostles na talagang devoted sa Lord. Pero meron, kaya that's why pinapaalam sa atin to, upang kahit na walang mga apostles na ay magkaroon pa rin tayo ng direct knowledge, or magkakaroon pa rin tayo ng kaalaman sa Panginoon at sa mga nangyari ng unang panahon. Kaya sabi nga ang Bible doon na rin is our manual in life. So when you say our manual in life, siya yung parang guide natin sa buhay natin. Kaya bahalaga na nabasa natin yung Bible natin, kasi doon nagmumula lahat ng sagot, lahat ng katanungan natin, at lahat ng mga dapat natin gawin sa papatuloy ng buhay natin. So that's why ayun na nga, given na nga na ando na lahat, as in lahat babasahin mo na lang. Pero hindi natin magawa kasi tamad tayo magbasa ng Bible, marami tayong ginagawa, dami tayong dahilan. So hindi natin masisisi talaga na lahat na sa atin lang talaga yung mali, kaya hindi natin kayang mag-amin sa sarili natin na ayaw lang talaga natin basahin. So ito pong mga video ni Pastor Russell ay nakaka-help upang hindi man natin direct na nababasa sa Bible, pero nakakaalam tayo ng mga verses na nilalaman ng Bible, dahil sa pagde-devotion natin ay magkakaroon tayo ng kaalaman sa mga verses, dahil binabasa natin yung mga verse bago tayo, binabasa natin yung mga verse habang nagtutake tayo ng videos, at in that way nauunawaan natin at nakakabasa tayo at nagkakaroon tayo ng knowledge regarding sa unang panahon na nangyari sa Panginoon, at nalalaman din natin yung mga nais na ipaalam ng Panginoon sa atin. So yun kasi nagiging way para magkaroon pa tayo ng deep connection sa Lord natin. So mahalaga na araw-araw nating na papakain yung spiritual life natin sa gamit sa pagbabasa ng Bible, at pagbibigay ng oras para sa Kanya.